I'm amused with our President Admar. No? Nakita ko itong mga podcast niya lately. No? Yung kanyang paglabas-labas, ano? Pupunta siya ngayon sa mga eskwelahan, pupunta siya ngayon sa mga paliparan, ano? With the Secretary of Transportation. Pinapakita niya that he's visible. Bakit ngayon lang niya yan ginawa? 3 taon na siyang nasa pwesto. Ngayon lang niya na-realize na dapat niyang gawin. Yung mga ginagawa na yan, ano, napunta siya sa mga iba't ibang lugar, pakita siya sa tao. Bakit ngayon lang niya yan na-realize? No? Maybe because nakita nila no, na yung approval rating ng ating Pangulo has reached the levels no, nung approval rating ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. So ibig sabihin, we have a very unpopular president. And what they're doing right now is, kumbaga, ginagawa nila ng paraan no, para ma-save at least yung legacy ni Marcos Jr. kasi 3 taon na lang siya sa pwesto no, hanggang 2028. Kamakailan lang, meron pong naging pahayag ito pong business sector kaugnay doon sa kanilang paghikayat sa Senado na ituloy itong impeachment proceeding kasi daw how can we expect to attract foreign even local investors to bring long-term investment kung merong ganitong mga issue daw. No? Nasinugundahan naman ni Undersecretary Claire Castro at pinasinungalingan yung naging pahayag ni VP Sara na bagsak ang ekonomiya ngayon dahil sabi niya gumaganda naman daw yung ekonomiya ng bansa no? And dapat na pakinggan daw ng Senate Impeachment Court itong naging pahayag ng business sector. Anong nakikita mo dito, Doc? Kasi ang sabi naman ni VP Sara, kahit pa nung hindi pa nagkaroon ng impeachment, no, hindi pa umusad ng gusto yung impeachment, bagsak naman daw talaga yung ekonomiya. Anong take mo dito, Doc? Kung maaalala natin, Admar, no, yung impeachment complaint was filed noong mga latter part of 2024. I believe it's around November. No? And prior to that, tama si Vice President Sara Duterte, no? That prior to the impeachment complaint being filed, makikita natin that there was already been a downward trend in terms of foreign direct investment. So kumbaga, even before the actual filing of the impeachment complaint, pababa na yung mga dami ng investment na pumapasok. Well, dapat nating tingnan dito, Jay, Admar, is ano ba yung mga nagdedetermina sa desisyon ng mga investor na mag-invest sa isang bansa? Well, isa sa mga factors na tinitingnan nila dyan is yung tinatawag nating political stability. And yung ugong-ugong ng impeachment, no, yung pagkawatak-watak ng unity team, isa ito sa mga posibleng nag-precipitate ng pag-decline ng pagpasok ng foreign direct investment sa ating bansa. Kumbaga kasi babalik na naman tayo, Admar, sa kalidad ng pamumuno, no? Yung leadership and governance. No? Babalik na naman tayo dyan. At tinitingnan niya ng mga investor. Pero alam mo, Admar, yung political instability, no? Kagaya na nakikita natin ngayon, isa lang to sa maraming determinants no? ng decision ng investors. Nandiyan din, Admar, halimbawa, yung issue about safety and security. Sa ngayon, nakita natin, ano, ang mga krimen lumalaganap. No? Bagamat sinabi ni General Torre, sabi niya, ang mga pulis wala na sa istasyon, ang mga pulis nasa telepono na, bagamat nakikita natin, may mga lugar pa rin tayo, at actually maraming lugar na walang police visibility. No? So, kumbaga, issue ito sa mga investors. Would a foreign investor decide to invest in a country na baka sila pa mismo makidnap mo o baka sila may mga sama pang mangyari sa kanila at sa kanilang pamilya? They would rather go to a country na alam nila na magiging ligtas hindi lang yung kanilang mga ini-invest, no? Ligtas din yung kanilang buhay mismo, Admar, no? So, yan yung isa yan sa mga factors na tinitingnan ng mga investor. And tama si Vice President Sara Duterte dyan. Sinasabi niya na even prior to the impeachment being filed, talagang declining na yung ating FDIs. Ano? And yung sinabi ni Yusek Claire Castro, I think it's more of propaganda. No? Kasi yan ay, kung titingnan natin talaga yung datos, even before the impeachment has been filed, talagang may downward trend na sa FDI.
Oo nga po, no? So, kumbaga, palitan ito ng mga kuro-kuro, pero ang taong bayan yung makapagsasabi kung ramdam ba nila na gumaganda yung ekonomiya nila. Kasi doon nga, kumbaga parang inamin na nga nitong si President Marcos Jr. na dito sa kriminalidad, kahit maganda yung sinasabi ng PNP na bumaba yung numero, pero kung hindi naman ramdam ito ng taong bayan, useless pa rin ito. Parang ganito rin yung sa ekonomiya natin. Kahit nasabihin gumaganda, pero sa huli, ang taong bayan pa rin yung magsasabi na gumaganda yung kanilang pamumuhay sa panahon ngayon. Pero kung pagbabasehan natin yung mga pag-aaral at mga survey, nagsasabi sila na nakakaramdam sila ng kagutuman, kahirapan, ganun pa rin yung kanilang hiling din. Every time na tatanungin sila, ano bang gusto mong prioridad na dapat tutukan ng gobyerno? Ito pa rin patungkol po sa pagkontrola sa inflation, kahirapan, makahanap ng magandang trabaho, peace and order, Doc. Yan yung mga mga issue, Admar, na malapit sa sikmura ng taong bayan. Issue about affordability, issue sa pagkain, trabaho. Yan yung mga issue na dapat talagang pinagtutuunan ng ating gobyerno. And kaya nga, I'm amused with our President, Admar. Nakita ko itong mga podcast niya lately. At yung kanyang paglabas-labas, pupunta siya ngayon sa mga eskwelahan, pupunta siya ngayon sa mga paliparan with the Secretary of Transportation. Pinapakita niya that he's visible. Bakit ngayon lang niya yan ginawa? 3 taon na siyang nasa pwesto. Ngayon lang niya na-realize na dapat niyang gawin. Yung mga ginagawa na yan, napunta siya sa mga iba't ibang lugar, pakita siya sa tao. Bakit ngayon lang niya yan na-realize? Maybe because nakita nila na yung approval rating ng ating Pangulo has reached the levels nung approval rating ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. So ibig sabihin, we have a very unpopular president, and what they're doing right now is kumbaga ginagawa nila ng paraan para ma-save at least yung legacy ni Marcos Jr. kasi 3 taon na lang siya sa pwesto hanggang 2028. Kumbaga, ang dapat na ina-address ng ating gobyerno ni Marcos Jr. really are issues that are malapit sa sikmura ng tao, Admar. Ito pa pala, suggest ko lang din sa inyo, Admar. Total nalalapit na ang SONA. Normally, mga networks na kagaya ng SMNI, gumagawa kayo ng mga documentaries or ng mga special report. Going into the SONA, natanungin ninyo yung ating mga kababayan. Nag-improve ba ang inyong buhay nung nagdaang 3 taon? Maganda 3 taon kasi 3 taon, Admar, matagal-tagal na yan. Nag-improve ba ang kalidad ng iyong buhay? Gumanda ba ang buhay ninyo nung nakaraang 3 taon? Yung trabaho ba ninyo naging maayos itong nagdaang 3 taon? Kumbaga, diyan mo makikita, Admar, yung totoong pulso ng bayan, na kung saan sasabihin nila sa iyo and natitiya ko, na marami sa ating mga kababayan na magsasabi na sila ay nahihirapan, Admar. Oo nga, and based nga dito sa datos ng PSA, hinanap ko kasi yung 2024 nila na mga namuhunan dito or approved na namuhunan. Medyo may pagbaba talaga, ito'y ang pinag-uusapan natin dito is yung approved foreign investment, At kung pwede natin na maipakita rin sa ating video. Sinasabi po dito, Doc, na ang approved investment sa 2024 ay nasa 543.62 billion pesos. Mababa ito compare sa 2023, 2024 yung kanina, na nasa 889.24 billion pesos. Noong 2022, 241. Alam naman natin, medyo panahon ito ng pandemya. Pero noong 2023 at 2024, napakalaki po ng kaibahan dito. Prof, kasi pwedeng itong 2023, maaari pa rin may credit natin sa nakalipas na administrasyon kasi nga gumaganda yung ekonomiya natin, kung sa GDP nga natin tumataas nga after ng pandemya yung ating GDP, pero biglang baba rin ito noong 2024.
Mm. Alam mo, Admar, maganda itong datos na pinapakita natin sa screen, kasi makikita natin dito na tama ka, it's very possible na marami dun sa 889 billion pesos na approved investments o foreign investments noong 2023. Yan ay resulta pa yan noong mga efforts ni nung administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Kasi alam naman natin na ang mga FDIs, medyo matagal din yan bago mag-materialize. Pero itong sa 2024 na nakita natin na pag-decline, I think this can be attributed sa gobyerno na ni Marcos Jr. kasi may isang taon na yung lumipas. So nakita natin nagkaroon ng pagbaba. Alam mo, Admar, naalala ko noong 2022, nung kauupo pa lang ni Marcos Jr. And for the most part, nung unang taon ng administrasyon ni Marcos Jr., they were touting itong mga travels ni Marcos Jr., yung mga pagpunta niya sa iba't ibang mga bansa, yung pakikipag-usap niya sa mga foreign business community, pag-attract ng mga investment, yung mga tinatawag nating investment pledges. Maganda rin sana kung gagawa kayo ng analysis leading to the SONA, may kumpara yung amount ng mga pledges dito sa amount ng realized foreign direct investment for 2024. Kasi sa basa ko dito is maliit lang na porsyento doon sa mga pledges na tinrabaho ni Marcos Jr., yung kanyang mga lalakwatsa o paglalakbay ay maliit lang na porsyento doon ang na-realize. So, maganda makita natin doon kung gaano ba katlaki yung na-realize from the foreign trips ni Marcos Jr. Pero nakakalungkot ito, Admar, because normally dapat ang FDIs natin tumataas kasi sa kagaya sa Vietnam, sa kapitbahay natin, yung kanilang FDIs increasing, and yet sa kaso ng Pilipinas, it's decreasing. And yet both countries are exposed to the same amount of global shocks. Parehong kapitbahay natin ng China, parehong may mga geopolitical issues, and yet makikita natin that Vietnam's FDI is increasing. So ano yung problema ng Pilipinas kung bakit bumababa ang FDI? Well, babalik tayo, Admar, sa kaso ng governance. And sa palagay ko, based sa mga pag-aaral, I think what matters more sa kaso ng Pilipinas in terms of FDI inflows is the quality of governance and yung estado ng safety and security ng mga investors sa ating bansa. I think that's what matters most sa ating mga investors. Kaya nakita natin that there's been a decline in FDI for the last for 2024. And sa tingin nyo po ba, pag ganitong nasa later part na ng administrasyon, mas makakakuha pa ba ng kumpiyansa mula sa mga investors ang gobyerno ngayon? Or wait and see na lang sila dahil nga dito sa isyong pampolitikal? Well, there are several factors pa rin, Admar. Wait and see, tama yan, may wait and see dyan kasi they want to know kung ano yung magiging outcome ng impeachment. Kasi kung ano yung magiging outcome ng impeachment would determine yung stability internally sa pampolitika sa ating bansa, political stability na tinatawag. Pero meron din diyang, Admar, na wait and see kung sino yung uupo sa susunod na administrasyon, kung sino posibleng mga kandidato sa pagkapangulo for 2028. Usually kasi, Admar, sa mga investments, meron mga short-term and long-term investments. Sa mga short-term investment decisions, ang tinitingnan nila dyan, halimbawa, yung mga pangmadalian at mga pang short-term. So halimbawa, kung ano magiging outcome ng impeachment, hopefully by August, September, may outcome na yan. Kasi the more na pinatatagal yan ng Senado, the more na magkakaroon ng uncertainty for investors. Kaya dapat dyan, mabilis lang yung impeachment na yan. Kung tatanungin nyo, kung ma-resolve ba yan kagad kasi para mas, in terms of foreign investment, mas madali in terms of reducing uncertainty. Pero over the long term, Admar, ang tinitingnan dyan ng mga investors, yung magiging takbo ng ating politika for the next 3 or 4 years. Kung sino yung susunod na uupo. At kung anong klaseng mga polisiya yung i-implement ng susunod na gobyerno. So,
right now, in terms of investments, it's more of kumbaga binomonitor yan ng mga investors kung ano yung mga posibleng mangyari sa ating bansa. Kasi what matters to them really is banggit ko kanina yung estado ng politika sa isang bansa, safety and security, and also yung stability ng economic policy. Yan yung isa rin sa mga mahalagang tinitingnan ng mga investors. Pero sa 3 years kasi din, Admar, si Marcos Jr. lame duck na yan. So pag sinabing lame duck, kumbaga hindi na kasing powerful si Marcos Jr. kagaya nung unang 3 taon. Kasi nga, after the midterm, ang takbo ng politika sa ating bansa, it's more of kung sino na ang tatakbo for 2028. So kumbaga, si Marcos Jr., nandyan na lang siya, but politically, yung kanyang political capital is not as strong as during the first 3 years. And speaking of political capital, sinayang talaga ni Marcos Jr. yung political capital na nakuha niya during the 2022 election. Considering, Admar, na si Marcos Jr. was elected by the biggest margin sa kasaysayan ng election sa ating bansa. And yet sinayang niya ito. Sana ang daming niyang reforma na pwedeng nagawa because of his political capital. And yet much of that political capital was wasted in going after the Vice President simply because may mga tao na nakapalibot kay Marcos Jr. na mayroong political ambition sa 2028. Kumbaga nasayang yung political capital na yan at marasana sa ngayon, hindi na sana natin problema yung kakulangan ng classroom, hindi na natin ngayon problema na may mga nagugutom, hindi na natin problema na marami sa ating mga magsasaka kulang yung kanilang pinoproduce kaya tayo nag-aangkat pa rin ng pagkain. That has been a waste of political capital during the last 3 years. And ngayon makita natin that Marcos Jr., lame duck government na siya, halos wala na siyang political capital to the point that yung kanyang approval ratings have been very, very low, negative na nga, very unpopular. Kumbaga, sa ngayon, Marcos' political capital has been spent. Spent force na si Marcos Jr., if you will ask me. So sa ngayon, ang mahalaga sa mga investors, they will have to look at sino ang posible na tatakbo sa 2028. At itong mga presidentiables na ito, Admar, they could signal now to kung sino man yung mga interesadong tumakbo, they could signal already what kind of economic policies ang kanilang gustong i-implement. Ano yung mga reforma na kinakailangan nilang gawin. Pwede na nilang i-signal yan para makita na yan ng mga investor sa ngayon at may inform na sila in terms of their decision eventually kung mag-i-invest ba sila sa Pilipinas o hindi. Opo, pahabol ko lang itong isa pang infographics sa Doc, galing mismo ito sa PSA kung saan makikita natin na dito yung first quarter approved investments. Yung kulay dilaw, foreign investment yan. Yung kulay asul ay Filipino investment, local. So noong pag-upo niya, 2022, buong year ng 2022 ito, hati sila ni PRRD nito. Pero noong 2023, kapansin-pansin na maraming mga foreign investor naglagak, So, hindi naman siguro yan after na nakapunta doon ng isang pangulo, diretso agad, So, maaring mabigyan natin ng credit pa rin yung past administration, At mas malaki dito, in billion pesos ito, 408.22 billion pesos sa foreign investment. Sa first quarter lang ito ng taong 2023. Pero noong 2024, bumagsak ang foreign investment sa 155.26 at lubusang bumagsak ito para sa first quarter ng taong kasalukuyan, Doc. So makikita mo, Admar, sa kaso ng 2025, ayan sino bang presidente diyan? Si Marcos Jr. na yan. At makukumpara mo from 2024 na siya rin ng presidente. Kumbaga, for first quarter ito kasi, Admar, of every year since 2022, you will see that under the administration of Marcos Jr., there has been really a marked decline in foreign direct investment. Hindi na natin ma-deny yan. And yan, kung pag-decline ng foreign direct investment, Marcos Jr., our president, should take ownership of this. Ibig sabihin,
kung meron mang dapat sisihin dito, bakit nagkaroon ng pag-decline ng foreign direct investment, ay dapat ang sisisihin dito, it's not Vice President Sara Duterte. Because what's the role of the Vice President? The Vice President, Admar, is a spare tire. No, yun talagang papel ng ating Vice President. The Vice President is not making economic decisions. No, hindi siya nagpapatakbo ng ating ekonomiya. Ang nagpapatakbo ng ating ekonomiya ay si President Marcos Jr. at ang kanyang economic team. No? So kumbaga, kung meron man dapat na maging accountable dito, ay hindi si Vice President Sara Duterte. The one that must be accountable for the decline in foreign direct investment is the administration of Marcos Jr. No? Yun yung dapat na tinitingnan natin dito. Kasi tinan mo, Admar, sana kung may makita tayong datos dyan na kumpara ang FDI ng Vietnam at ng Pilipinas, makikita ninyo that for the same period, no, ng pagpasok ni Marcos Jr., ang FDI sa Vietnam has been increasing. And yet sa atin, kitang-kita natin doon sa graphic kanina, it has been declining. Kumbaga, ang punto ko dito is the buck stops at the President on this issue. Hindi nila pwedeng ibaling yung sisi kay Vice President Sara Duterte because the Vice President, as I've said, is a spare tire. She has nothing to do with the management of the economy. Well, she's the Vice President. Wala na nga siya sa gabinete siya pa ang sisisihin. Kaya nabanggit ko nga kanina yung sinasabi ni Yusek Claire Castro, no? That is purely propaganda. No? Bakit mo sisisihin yung Vice President hindi naman siya nagpapatakbo ng ekonomiya? It's Marcos Jr. who's the one making economic decisions for our country. Bakit mo sisisihin yung opisyal, ikalawang pinakamataas na opisyal na hindi naman siya nagpapatakbo ng ating ekonomiya? So kumbaga yan Admar, naiintindihan yan sa palagay ko ng ating mga taong bayan. Kaya darating yung panahon na magdidesisyon ang ating mga kababayan. No? That could be in 2028, for example, that could result into the complete rejection of any presidential candidate or senators na i-endorso ni Marcos Jr. I have that feeling na by that time, kasi nga, yung political capital ni Marcos Jr. has been spent. No, wala na. By that time, he's completely powerless. Kahit na, baka case of death pa nga Admar kung sino yung kanyang mga ma-i-endorso ay matatalo. No? Kumbaga gano'n ang mangyayari niyan if this unpopularity keeps going on until 2028, Admar. Opo, idagdag ko lang tong pinakahuling infographics kasi baka sabihin na baka seasonal yung pagdami ng foreign investment, no? At yung kaninang pinakauna, first quarter yun ng 2025. Ito naman, fourth quarter ng 2024. Kapansin-pansin na dihamak na mas malaki yung sa 2024 kumpara sa 2025. Pero bumagsak pa ito kung ikukumpara noong 2023. Napakalaki ng discrepancy o kaibahan, Doc, no, sa kung pagbabasihan natin. Tingnan mo, Admar, ito i-roll out na natin dito yung seasonality kasi naipakita mo na nga dito sa mga datos na whatever quarter we're looking at, we see the same trend. No? There's been a decline in foreign direct investments 2023, 2024 at nakita din natin ito for 2025. No? So magka-seasonality, we've ruled that out. Ikalawa nating ni-roll out dito is sa kaso ng external shocks kasi both, an example ko dyan is Vietnam at Pilipinas. Both countries have been exposed to the same external shocks and yet yung Vietnam nag-increase yung kanilang FDI, yung Pilipinas nag-decline. So pwede mo nang i-rule out yung external shocks. So ano na lang ang naiwan? Domestic issues. No? So kumbaga yung isyung internal sa atin, yung political instability, yan isa sa mga drivers, no, safety and security ng investors, isa rin yan sa mga nagda-drive ng decision ng investors, no. So kumbaga yung mga paksa na yan, no, or yung mga issues na yan ay may control diyan ang gobyerno. The government has control. Silang may hawak ng mga levers, Admar. Kung may influensyahan nila yung safety and security, they could influence economic policy, they could do things para magbago na yung sistema ng pampolitika sa ating bansa. Well, the president can convince, dapat ginawa niya ito noon, the House of Representatives, to stop with the impeachment. No? And yet, tinuloy pa rin nila yung impeachment. So, kumbaga, the president could have done many things to avoid this from happening. And yet, nangyari pa rin yan. So,
kumbaga, the buck stops at the president. So the vice president is not the one to be blamed dito, Admara, no? If anyone ang dapat na mapagbintangan dito, no, na dapat nating sisihin, to be accountable to the people kung bakit naging ganyan ang estado ng ating foreign direct investment, it's none other than the president. At hindi lang yung foreign direct, pati rin yung sa local natin. Domestic. Sa domestic, bumababa rin, no? Okay lang sana kung tumataas, kung bumababa man itong foreign, pero ganun din yung trend niya. Kumbaga, hindi na babawi, Doc. Kaya nga, alam mo, Admar, I'm so surprised why the president still kept the same people in his economic team. No, makita natin na yung foreign direct investment natin has been declining. No, kanino bang ahensya ang responsible sa mga investments? Hindi ba sa Department of Trade and Industry yan? Sila ang ahensya na responsible sa mga investment promotion. And yet, the DTI Secretary, andyan pa rin. No? Kumbaga, nakikita ko kasi dito sa gobyerno ni Marcos Jr., kumbaga, he keeps the same people. Kahit na yung kanilang performance palpak, he still keeps the same people. So, ibig sabihin, na nakikita natin dito, Adma, is mas mahalaga kay Marcos Jr. yung loyalty ng kanyang mga tauhan kesa doon sa performance ng kanyang mga tauhan. And from the point of view of governance, hindi ito maganda. Kasi ang nangyayari is the government or the leadership is valuing more yung loyalty, yung personality kesa sa performance. Sa ngayon, Admar, ang kinakailangan ng ating ekonomiya are people who can deliver, people who can perform. And yet, the president still is keeping these people na hindi nakakapag-deliver at hindi nakakapag-perform ng maayos. Kaya ganyan yung nakikita natin. And this reflects sa kanya mismo, Admar. Kaya hopefully, in the next 3 years, I think the president, well, it's a missed trend. Kumbaga, Admar, yung trend umalis na eh. Yung, kumbaga kasabihan niyan, yung trend umalis na. Ibig sabihin niyan, may mga opportunities si Marcos Jr. na na-miss out niya. Kagaya halimbawa yung courtesy resignation. It should have been a good time for him to do a cabinet revamp. No, yung mga hindi nagpe-perform, yung mga hindi nakakapag-deliver, pwede nang isisante yun. And yet, nandyan pa rin sila. So this sends a signal to the public and to the foreign investment community, sa ating mga business people, that the current government values more of their loyalty rather than performance and their ability to deliver for the Filipino people at large.